beloved Boss Mike Cervera. Na lang bago ang bilang Pilipino 2025 sa Dahil po siguro dito mga kababayan, kung bakit sila nagtatalunan, kung bakit sila ganyan ang nangyayari. Sa bagay may kanya-kanya naman silang istorya sa pagdating sa ano po mga kababayan. Pagdating sa pagiging balimbing. Ano pa? At tulad yan mga kababayan, yung kapatid, harap-harapan no? Harap-harapan kung makapag ano sa kapatid niya, no? Oh, imbis na kampihan, mga kababayan, nandoon sa kabila at pinagtatanggol pa. So, eto na, ewan ko ba. Oh, eto na mga kababayan, bakit? Nandito kasi yan. Pasok. Ano ang resulta ng mga nangyayaring survey, mga kababayan? Malaking factor yan, opo, kung bakit sila nagtatalunan sa kabila. Kaya nga eto mga kababayan, pasok! mag-iisang buwan na lang bago ang bilang Pilipino 2025 sa higit 6 na pong kumakandidatong senador. 16 ang mayroong statistical chance of winning ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Sinusolo pa rin ni Senator Bongo ang unang pwesto ng Yan na mga kababayan, bigla-bigla ho, bigla na hong nag-number 1 si Bongo. At yung dating nawawala po sa top 12 na si Bato, biglang nag-number 3 mga kababayan siguro mga kababayan, itong mga nagtatalunan sa kabila, mga kababayan, siguro tingin nila, baka maipanalo sila ng mga Duterte. may halos 62% voter preference. Tabla naman sa pangalawa hanggang pangatlong pwesto sina Representative Erwin Tulfo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Pang-apat sa pwesto si former Senate President Tito Soto. Ayan na mga kababayan, pang-apat po Tito Soto, pang-5 Pia Cayetano, Ping Lacson, si Willie pumasok pa, pang-5 hanggang 12 pwesto. Si Ping Lacson pang-5 hanggang pang-11 pwesto. Si Pia, mga kababayan, pang-5 hanggang pang-10 pwesto. Ito, kung ito'y titignan, parang siguradong-sigurado na ho ito na mananalo. Ito, si Ben Tulfo, nalaglag po ito. Dati, pumapangatlo po itong Ben Tulfo na to Ano po? Si Binay, dati pumapang-5, pang-6, pang-7. Ngayon, mga kababayan, kita nyo. Pasok! Naglalaban sa 5th to 12th place, sina Senators Pia Cayetano at Bong Revilla. Dating Senador Ping Lacson, TV personalities na sina Willie Revilla at Ben Tulfo, at Makati Mayor Abby Binay. Nasa rank 6 to 13 naman si Senator Lito Lapid habang nasa... Ayan, mga kababayan, eto medyo nagdidelikado. Ano ba? Dito nyo na makikita ho. Opo, Dito nyo na ho makikita. Kung dito mga kababayan, nakita nyo ba rito sa, 1, 2, 3, wala, okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, wala pa rin yung dalawa. Dito, mga kababayan, sa 6, ilan na ba? Wait lang. 9, 10, 11, 12, nako, si Philip Salvador, kita nyo, At Camille Villar, nagdidelikado, mga kababayan. Yan. Ngayon, papaliwanag ko po sa inyo. Meron po ba kayong hindi napansin dyan? Bukod sa nangunguna, itong dalawang bata ni Digong. Ano po? Meron po ba kayong napansin na na nawawala? Na laging kasama sa top 12? Alam nyo kung sino? Si Bong Revilla ho. Ano po? Wala si Bong Revilla. Ayan, mga kababayan, wala. Hanggang 12 to 18, wala na ho si Bong Revilla. At ito'y mga nagsipag-akyatan, etong sila Marcoleta, Bam Aquino, Camille Villar, ano po? Si Camille Villar eto bumaba to ng bumaba. Si Philip Salvador, si Manny Pacquiao ay bumaba din. Lito Lapid, bumaba din. Ano po? Yan, mga bumaba si Bongo umakyat. Tulfo, bumaba din.
Tito Soto, nananatili diyan. Si Pia Cayetano, permis. Si Ping Lacson, permis. Etong si Willie Revilla, may mga kababayan, umakyat din po ito. Ano po? Si Ben Tulfo ang bumaba at si Abby Binay. Ngayon, mga kababayan, mapapansin nyo po na nawala ho si Bong Revilla. Ano ba? Nawala si Bong Revilla. Ngayon, mga kababayan, kamakailan, may kumalat po na mga sample balot. Ano po? Sample balot na nandoon po ay pangalan ni Bongo, Revilla, at yung iba pa na nasa kabila. Ngayon, mga kababayan, ito ho ay manatopic na ho ng mga kasama natin. Yung pagiging pailalim kung tumira ni Bong Revilla. Ano po? Kasi nga ho, nakikita nyo naman, yung yung bagong-bago, March 23 to 29, kailan lang, nakaraang linggo lang, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, eto pa ang isa. Etong sino to? Teka, eto. Yan! Si Camille Villarho ay kung mapapansin nyo, nahihirapan na hong umangat. Samantalang nung unang-una po, no? Nung unang-una, talaga naman na hindi nawawala sa top 12. Ano po? Diyan sa top 12 tong si Camille Villar. Ngayon po kasi, mga kababayan, may kumakalat po na mga litrato na nakapost sa FB. Ito po, mga kababayan, no? Yan. Yan, ayun ho. Nagpapapictorial yung dalawa, mga kababayan. At si Camille Villarho ay gumaganyan na. Hindi po ba itong si Camille Villar ito po yung laging itinataas din yung kamay niyan ni Pangulong Bongbong Marcos kapag kami mga rally't sinasama. Di po ba? At ngayon, mga kababayan, nung minsan na nadulas si Pangulong Bongbong Marcos na 10 na lang yung kanyang kandidato at gawa nga ng biglang naging 11, sabi niya. Di po ba? Natandaan niyo po ba yon? Nadulas si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, kasi nga ho, si Manang Aimee, yung nagpa-hearing siya dyan sa Senado. Di po ba? Yun, mga kababayan. Si Aimee Marcos, wala, hindi nakasali. Wala na Ay, ngayon nga ho, hirap na ho kung ano-ano nang ginagawang ads, mga kababayan. So yan ho yun. Yung nadulas pa. Sino? Sa Cavite Rally ba yun? Ngayon, eto mga kababayan. Siyempre, kasama yung tatay niyan. Yan! Si Manny Villar. Di ba? Tatay ni Camille Villar. Ngayon, ano masasabi nyo rito, mga kababayan? Ano ho masasabi nyo sa mag-amang ito? Alam nyo naman si Cynthia din. Di ba? Alam nyo rin naman si Mark Villar. Yan ang naging DPWH Secretary na napakaraming palpak na proyekto nung panahon ni Digong, mga kababayan. Yan ho. Ngayon, balikan naman natin syempre itong si Villar. Ano po, kung ano yung katangian nito bilang naging kandidato at naging politiko. Hindi po ba't, mga kababayan, kung inyong maalala, ito po yung naghudas din kay Erap Estrada. Di po ba? Ito ho, si Manny Villar. Yan ho yung naghudas kay Erap Estrada. Yan ho yung ginawa niyang ginawa ho niya itong speaker, mga kababayan. Di po ba? Ngayon, nung nangyari dyan, mga kababayan, abay, inimpeach nila sino? Inimpeach nila si President Estrada noon. So ngayon, mga kababayan, ang tanong ko sa inyo, normal yan sa politika, oo. Pero hindi na ba ho tayo matatauhan bilang botante at bilang Pilipinong bumuboto at pumipili ng mga kandidato, ng mga politiko na maninilbihan sa bayan na to? Mga kababayan, hindi na ho ba tayo? Hindi na ho ba tayo magtatanda? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan.
kung ito, si Villar, talagang katangian niya na maging balimbing, kung kanino ho siya makikinabang, nandoon po siya nakasiksik. Siyempre, mga kababayan, kailangan hong ipanalo at kailangan manalo ni Camille Villar para maprotektahan yung kanilang mga negosyo. At para, mga kababayan, kapag ka po ito'y naubos na sa politika itong mga Villar, mga kababayan, baka humabusisi yung kanilang mga, yung kanilang mga tinatagong baho dyan. Di mo ba, mga kababayan? Kaya eto ngayon, no, kita nyo, kayo po, iboboto pa po ba kayo ng isang Villar sa Senado, mga kababayan? Nako, kayo na lang, ano po, pero ako, hindi na po ako boboto ng isang Villar pa. Opo, dahil sa atin, ayaw natin ng balimbing na tulad ni Libayan. Nasingit pa. Di po ba? Ano ang pagkakaiba ni Libayan dito kay ano, kay Villar? Oh, sila Villar, mayaman na mayaman. Pero parehas lang silang balimbing ni Libayan. Di po ba? Parehas na balimbing eh. Kaya yan, mga kababayan, pag-iingatan nyo. Baka naman mamaya ho, ay hindi alam ng mga kamag-anak ninyo kung ano nangyayari sa politika at alam nila na itong si Villar, anak ni Villar po, mga kababayan, kapartido pa rin ni Pangulo. Siguro naman, ano, kahit pasabihin pa ni Pangulong Bongbong Marcos na itong si Villar ay iboto, kahit siguro, hindi na ho. Tandaan nyo, kapag ka po nanalo si Villar, etong si Camille Villar, mga kababayan, huwag nyo na hong asahan na ito ay sumang-ayon o bumoto para tuluyan na hong mawala sa pwesto sa pagka-president, vice president, itong si Sara Duterte. Tama po ba? Tama po ba, mga kababayan? Di po ba? Grabe ho grabe na ho ang nangyayari ngayon pagdating sa politika. Ewan ko ba, mga kababayan, bakit ganyan sila? Di ba? Di ba, Eddie? Oo, ano? Kayo na ho ang bahala dyan. O ngayon, yung lantaran naman, yung kapatid, lantaran mga kababayan. Gumagawa pa ngayon ng mga ng mga kung ano-anong mga memes at mga short film para mapabango pa yung pangalan niya. So mga kababayan, tandaan nyo yan. 3 na yan. Amy Marcos Duterte. Bong Revilla Duterte. Camille Villar Duterte. So yung 3 na yan, mga kababayan, nag-aalangan tayo dyan. Kasi alam nyo, mga kababayan, noong pa naman yan, di ba? Ang problema, sabi nga ng iba, baka sumunod daw si Pia Cayetano, sabi ni Mami Terry. Hanggat hindi nagsasalita, hanggat nananatili na nandiyan dyan at sumasama kay Pangulo, hayaan natin. Ano po? Kapag tumaas na yung kamay at sasabihin na, kay Duterte ho ako. Yan ho ang mga kababayan Yan, mga kababayan. Ang mga mga balimbing, napakabalimbing, grabe. Di po ba? So kayo, bahala dyan. Basta ako, ayoko ho ng balimbing yung wala hong mga sariling paninindigan. Kasi yung pagpili ng kakampihan at sasamahan, mga kababayan, tulad niyan, sumama sila kay Pangulong Bongbong Marcos, alam natin na naniniwala sila sa pinaglalaban at mga gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung ganito, na dahil hindi ho nila nakukuha yung gusto nila kay Pangulong Bongbong Marcos, o nakita nila na hindi ho sila umaangat
sa survey, yan, tatawid na ho sila. Ano po? Tawid na po sila. Ngayon, ang tanong naman mga kababayan, ito po bang mga ito po bang mga DDS ay iboboto nyo to? O, syempre, iboboto nyo. Ano po? Iboboto ng mga DDS ito. Bakit ho? Utu-utu sila eh. Tayong mga loyalista, tandaan nyo. Baka naman iboto nyo pa. Sa mga DDS, ano pa ang aasahan nyo? Siyempre, sila'y tanga-tanga. Kaya iboboto nila. Na minsan na pinagtaksilan si Sara, siyempre, dahil uhaw sila sa kakampi, uhaw na uhaw po sila, aba, siyempre, magpapasalamat pa. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Out na sa akin, mga yan, talaga, Tony Ninobla. O kayo, mga kababayan, sino ho? Ang hindi boboto sa mga babanggitin ko, Amy Marcos, Bong Revilla, at Camille Villar. Press 1. Press 1, mga kababayan. Grabe, no? Matindi. Matindi to, mga kababayan. Press 1 po sa mga hindi naboboto sa tatlong yun. Let's go! Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Baklang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel, travel dito. Travel, travel dyan. Tinanong sa kongreso, umiiyak naman. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, gusto ng tubaba. Confidential fan. Alam nyo, mga kababayan, boto na lang natin si Meme Pebbles. Ano, mga kababayan, sa tingin ninyo? Boto na lang natin si Meme Pebbles. Buti pa ho si Meme Pebbles may may pakinabang etong mga ito, tingnan ninyo, di po ba? Boto na lang natin si Meme Pebbles. At least si Meme Pebbles, matapang na tao. Talagang naninindigan, etong mga ito, tignan ninyo, alang-alang sa kapangyarihan. Alang-alang, na kailangan meron silang panghawakan para maprotektahan ang kanilang mga negosyo, mga kababayan. Ayan, tignan ninyo, yung ama, talagang siya pa yung sumama. Dahil mga kababayan, syempre, isa ito ngayon sa pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Etong si Manny Villar. Ano po? Wala akong sinasabi sa inyo, mga kababayan, na i-cancel ninyo yung mga nila, negosyo. Huwag ganon. Hindi kasama yung mga ganon, Hindi natin ugali ang pagiging, wala tayong kultura ng nagka-cancel. Sila lang ho yun, Ngayon, mga kababayan, kung mawawala po itong si Camille Villar, si Tolentino, si Bong Revilla, Manang Amy, sino ipapalit nyo? Ano po? Sino po ang ipapalit ninyo? Dine. At Congressman Rodante. Ayan, mga kababayan. Pagpilian natin, mga kababayan, kung sino ang ipapalit natin. Bongo, nagna-number 1 na. Ito, palitan na lang sila ni Erwin Tulfo si Bato, kita nyo? Ito, wala na to sa eksena, biglang biglang nag-number 3 pa. Dito naman, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kailangan pa ng 3 dito sa bandang dulo. Lito Lapid, Manny Pacquiao. Putik na yan, Philip Salvador,
Grabe, di ba? Oh, ngayon mga kababayan, kung ako ho papipiliin ano, kung ako lang ho, eto sa akin lang, sarili ko lang ho ito, hindi ko kayo ano, hindi ko kayo iniimpluwensyahan sa gusto ko. Kayo nasa sa inyo 'yan dahil may sarili naman ho kayong, mga perspektibo sa pagpili ng, mga kandidato ano. Ako, nanaisin ko na ho na ipasok itong si Bam Aquino, si, sino pa yung isa na babae, si, yung dating, naging, commissioner ng COA, Heidi Yorak, 'yan. Ano po, si Heidi Yorak, Abalos, 'yan mga kababayan. Pumili na lang ho kayo diyan. Pati si Kiko, sama niyo na. Oo, 'di po ba? Wag lang ho makapasok yung mga balimbing na 'to. Eto, Philip Salvador, Camille Villar, sino pa? Eto, nandito. Dapat nga 'to si Willie Revillame, wag niyo nang iboto 'to, eh. 'Di ba ba? Tito Soto, Pia Cayetano, naku ako nga nag-aalanganin pa rito kay Pia, eh. Bahala na kayo diyan, 'di po ba? Ping Lacson, okey lang 'yan. Sino? Si Abby Binay, naku boto niyo na 'yan. 'Di po ba? Heidi Mendoza, sino po ba? Sino po? Si Espiritu, magiging ano rin 'yon, magiging, oposisyon. Sino pa? Wag si Pia, si Abby Binay, Abby Binay, 'yan Abby Binay. Si Bam Aquino, sama niyo na si Kiko. Si Abalos, 'yan mga kababayan. Si Abalos sama niyo na. 'Di ba? Basta sasabihin ko po, sasabihin ko, ako po hindi ko po iboboto sino, Amy Marcos, Bong Revilla, Camille Villar, Tolentino. Pag-iisipan ko pa si Pia Cayetano. 'Di ba? Mga kababayan, number sa amin, Abalos. Number 1 sa amin si Abalos. Heidi Mendoza, yan, ipapalit ko kay Amy. 'Di ba? Sino pa? Benhar Abalos. Sino pa? Si Aquino. At saka sino pa? Kiko. Yan. Okay na. Yan na ho yung aking ano, ipapalit sa kanila. Kaysa ho manalo, itong sino? Si Villar, si Villar, sino pa? Si Marcoleta, sa bagay, number 12 to 18 na siya, kaysa naman dito kay Philip Salvador, ano po? Pero ito kasi ang masigurado dyan, eh. Ito, tingnan natin. 1, Bongo, Erwin, Bato, yan. 3, 4, Tito Soto, 5, Pia Cayetano, Ping Lacson, 6, 7, 8, 9. So, 9 na po yan, na mukhang nagsisigurado na. 9, 10, si Lito Lapid. 11, sino? Manny Pacquiao. Putik na yan, pumasok sa top 12 si Ipe. Grabe. Totoo ba yan? Philip Salvador talaga. Alam nyo ngayon, naniniwala na ho ako na marami talagang tanga. Oo. Napakaraming tangang Pilipino kaya wag na kayong umasa. Wag na kayong umasa na mapapabilis ang pag-unlad ng bansang ito. Hanggat ho may mga bobotante na hindi nag-iisip kung sino yung mga iboboto nila, hindi pinag-iisipan yung mga kandidato na iboboto nila, mga kababayan, wala ho. Hindi natin makakamit ang mabilis na pag-unlad ng bansang ito. Kita nyo, kung sakasakali, kung sakasakali ho, Philip Salvador, sino pa? Si Bato, sino pa? Si Robin Padilla.
Anak ng tinapa na yan, mga kababayan, hindi naman yan senador natin. Sama nyo na si Bongo. Di po ba? Eh, hayaan na nga natin yung ibang bobo. Grabe, no, mga kababayan, antindi. Willie Rebillame eh. Minsan, mga kababayan, alam nyo, nakakalungkot talaga, no? Na kahit anong paliwanag natin, kung yung mga tao mahihina talaga ang kukote at hindi nag-iisip kung sino yung dapat na mahalal bilang bilang maglilingkod sa bayan, eh wala ho talaga tayo. Huwag nyo na hong sisihin si Pangulong Bongbong Marcos, ano? Di ba? Sabi ni Tropa, oh, Boss Mike, 2,000 na responded, pero alam mo, Tropa, tama ka naman na, na konti lang yan, 2,000 lang. Pero alam mo ba, na nasa 75%, yan na yung mangyayari eh. Sa lahat ng mga nag-survey, mga kababayan, si Abi Binay, Nancy Binay lang yata yung wala sa survey na nag-number 6 pa. Di ba ba? Oh, ngayon mga kababayan, sa tingin ninyo, ano po, ha? Oh, bahala na kayo diyan. Iwan na natin 'yan, mga kababayan. Bakit to? Nako nasabi ko naman na sa inyo kung sino yung mga mga nadiskubre, mga nagpakita na ng pagiging traidor nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan yan, yung mag-ama na yan. Yang mga bilyar, yan ho ay mga traidor. Ano po? Yan ho ay mga trapo na kandidato. Mga traditional politician itong mga ito. Ano po? Yan, mga trapo, mga kababayan. Bahala na kayo. Our beloved Boss Mike.